Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is Godly Rebellion. At syempre, patuloy pa rin po tayo sa ating Bible character edition. So, ang concept po natin, Sipra and Puah. When fear of God leads to courage, obedience. Sipra and Puah were not queens, warriors, or prophets. They were simple midwives doing their daily work. But God placed them in a very hard moment. Parao, the most powerful man in Egypt, ordered them to kill Hebrew baby boys. The Bible says they feared God, so they did not obey the king. Their fear was not being scared. It was a loving God, trusting Him and knowing His way or light. Even when no one is watching, they choose to do what pleased God. Through their obedience, God protected life and continued His plan of salvation. At may kita natin ito sa Exodus chapter 1 verse 15 to 22. Ang sabi dito, the king of Egypt said to Hebrews midwives, whose names were Spira and Puah, when you are helping the Hebrew woman during the childbirth on the delivery stool, if you see the baby boy, kill him. But if a girl, let her live. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys do. Then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, why are you done this? Why have you let boys do? At ngayon po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsimula po tayo sa ating teaching. First teaching, civil obedience is a biblical. So, yung simpleng pagsunod mo sa Diyos is nakasaad siya sa Biblia. Sa ating second teaching naman, human protection is just an illusion. So, yung pagkakaroon ng human protection or pagtatanggol sa isang tao is just an illusion. Illusion siya, bakit? Kasi dapat kailangan siyang ginagawa. Hindi yung iniisip mo lang na kailangan mong gawin yun, but then kailangan or may action kang ginagawa. Sa ating third teaching naman, there is a blessing in obeying God. So, yung pagsunod mo sa Diyos, may kalakip itong biyaya na ibibigay niya sa iyo. Hindi naman porket na sunod ka lang na sunod kay God, hindi ka niya bibigyan ng blessings. So ngayon, dadako tayo sa ating application. First application, obey God rather than the man. So, masundin mo ang Diyos compared sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung ano mang sabihin ng Diyos sa iyo, ay yung sundin mo at hindi yung sasabihin ng ibang tao sa iyo. Sa ating second application naman, resist the illusion of trusting in people. So, tanggalin mo din yung mga illusion sa isip mo na kailangan sa tao ka maniwala at hindi sa Diyos. So, sa ating third application naman, live under the favor and blessing of God. So, kailangan mabuhay tayo ng naayon sa gusto ng Diyos, yung may dangal sa buhay ng Diyos, at syempre, dun sa blessings na ibinibigay ng Diyos at hindi sa ibang tao. So, dadako tayo ngayon sa ating last part, which is yung discussion. What principle did you learn from the story of Sipra and Puah? Para sa akin yung principle nila na meron sila na kung saan hindi Diyos ay hindi tao ang sinusunod nila, but then ang Diyos. Hindi nila sinunod yung hari na patayin yung mga lalaki, but then sinunod nila yung Diyos na hayaang mabuhay ang mga lalaki. So sa ating dive deeper, what is the similar among Satan, Parao, and Herod? So para sa akin, iisa sila ng ugali na kung saan naniniwala sila na or takot silang malamangan or matalo ng ating Diyos dahil nung sinabi na magkakaroon ng isang anak na lalaki na kung saan papalayain ang mga Israelita sa Ehipto. Pinapatay niya ang mga lalaki dahil ayun ang sinabi ng Diyos na lalaki ang magliligtas sa mga taga-Ehipto. So, nandun yung takot na mayroon sila gaya ni Satan na takot siya sa Diyos na makipaglaban dahil alam niya anytime kaya siyang talunin ni God. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.